Ako si Edward, 31 taon na gulang. Bata pa lang ako kabanong kasama na ako ni tatay sa panggagamot sa baryo namin. Kilala kami bilang albularyo. Si Tatay Edu at ako. Marami ang umaasa sa amin lalo na ang mga kababaihan sa lugar. Hindi naman po kasi sa pagmamayabang kabanong, binabansagan ako noon bilang gwapong binatang albularyo. Na nakakatawa kasi kahit alam kong marami ang humahanga sa akin, mas pinili kong ituon ang sarili sa panggagamot kaysa sa pansariling popularidad. Ngayon, habang nagbabalik tanaw ako, binabalikan ko ang kwento ng isang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Ang nangyari sa amin sa probinsya ng Cotabato. Isang simpleng biyahe noon para hanapin ang bunso naming kapatid na si Eman. Ang nauwi sa isang lihim na mas madilim kaysa sa inaakala namin. Hindi ko rin alam noon kabanong na ang simpleng pagpunta namin sa Cotabato ay magbubukas ng pintuan sa isang pamilya sa kapangyarihan at sa dugo ng mga aswang. Ito ang kwento kung paano kami nagkaisa, si tatay, ako at ang taong nakilala namin, upang harapin ang kadiliman at iligtas ang aming kwento. Muling ako si Edward. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. Pakisuportahan na lang po ang 3 channel natin. Ito pong mga kwento ni Kabanong, ang Pamela Clamil, at ang Kabanong version 2.0. Wala na pong iba. Marami po kasing gumagaya o namimerata ng ating mga audio at ginagamit pa ang ating pangalan na Kabanong. Pag narinig niyo po ang ating audio recording o ang pangalan po natin sa title pero wala po sa nabanggit kong mga channel, hindi po sa atin yon. Huwag po nating suportahan ang mga nagnanakaw na mga videos natin. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Amoy insenso at nilagang dahon ang bumabalot sa loob ng aming kubo. May mangkok ng tubig sa gitna. May kandila sa gilid. Nakaupo ang pasyente sa harap namin. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang bigat ng hinihinging lunas. Sanay na akong makita ang ganitong eksena kabanong. Bata pa lang ako, kasama na ako ni tatay sa panggagamot. Dito na ako lumaki, sa dasal, bulong at paniniwala ng mga taong umaasa sa amin. Mahina ang loob niya, anak. May sumabay na inggit. Hindi malakas pero matagal na. Ramdam ko, tay. Parang pilit lang pero ayaw bumitaw. May takot na kumakapit sa dibdib niya. Ikaw na ang tumapos, Edward. Kilala ka na rin naman nila. Sige po, tay. Binulong ko ang dasal ng mga oras na yon. Tumahimik ang paligid. Araw-araw kaming humaharap sa iba't ibang kondisyon ng mga taong lumalapit sa amin. Merong nagpapakontra sa kulam. Inaalihan ng masamang espiritu na kailangang paalisin. Nagpapahilot. Nagpapagamot ng iba't ibang uri ng karamdaman at kung ano paman. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Eman. Pawis na pawis galing eskwela. Si Eman ang bunso kong kapatid. Graduating na siya ng high school. Isa sa dahilan namin ni Tatay Edu kung bakit araw-araw kaming lumalaban. Nung nawala ang inay, ang huling kabilin-bilinan niya sa amin, ang palakihin na maayos at huwag pababayaan lalo na sa kanyang pag-aaral si Eman. Gusto ng inay na makapagtapos sa kolehiyo ang kapatid ko. Itay, kuya. O anak, tapos na klase mo? Opo, tay. Maaga kami pinauwi. Ang dami na namang tao sa labas Kuya, sikat ka na naman Puro babae na naman ang nagpapagamot Tigilan mo yan. Ikaw talaga Marinig ka nila. Hindi yan ang pinuntan nila dito, no? Alam ko naman kuya.
Pero aminin mo, may itsura ka kasi. Karamihan dyan, masilayang ka lang talaga. Siguro umupo ka lang dyan sa labas. Kahit walang sakit kusang lalapit dito kuya para magkunwaring may sakit. Man, kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Nakakaya, no? Narinig ka tuloy nitong katatapos ko lang gamutin. Mamaya chismis niya yung narinig sa'yo. Sabihin pang gwapong-gwapo ako sa sarili ko. Hayaan mo na. Basta tandaan mo, Eman, hindi kagwapuhan ang puhunan natin. Malinis na intensyon. Oo nga po tay. Minsan din po kasi talaga ako na ang naiilang. Nakakarinig din po talaga ako ng mga bulungan. Hindi ko na nga po iniisip kasi wala naman talaga tayong ibang intensyon kundi ibigay yung pangangailangan nila. Maganda kasi si Inay Maana ka dun. Bakit? Bakit ba ako, Eman? Wala naman po akong sinabi, tay. Nagtawanan na lang kaming tatlo sa maikling pag-uusap na yon, Kabanong. Hindi na maalis sa amin ng biruan o asaran. Minsan si Tatay Edo ang nagsisimula pero madalas ako. Para mapagaan lang namin ang aura ng aming kubong pagamutan. Mahaba pa rin ang pila at tuloy-tuloy lang kami sa pagtanggap ng pasyente. Noon, akala ko dito na iikot ang buhay ko. Sa baryong ito, bilang manggagamot. Darating pala ang araw na lalayo ako at ang simpleng kubong ito ang magiging huling payapang alaala bago magsimula ang mga pangyayari at karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Tahimik ang gabi, may kandila sa gitna ng lamesa. Nakaupo kami ni Tatay sa isang tabi. Si Eman ay nakaupo sa gilid, hawak ang libro. Ramdam ko ang bigat ng bawat paghinga. Alam ko, hindi madali ang desisyon na ito, pero kailangan ko para sa kapatid kong si Eman. Bata pa lang siya, puno na siya ng pangarap at ako bilang nakatatanda, napagdesisyonan kong magtrabaho sa Maynila upang matustusan lahat. Masasabi kong hindi sapat ang kita namin ni Tatay Edo sa pang-araw-araw sa kursong gustong kunin ni Eman. Tay, naiisip ko po, baka kailangan kong lumuwas ng Maynila, magtrabaho doon, para matustusan yung kolehiyo ni Eman. Edward, alam ko iniisip mo, pero delikado ang mundo sa Maynila. Hindi basta-basta ang buhay sa lungsod. Malalaki ang problema at hindi lahat mapagkakatiwalaan. Alam ko naman po yun, Tay. Pero iniisip ko rin, paano kung hindi matuloy ang kolehiyo ni Eman? Mas malaki ang mawawala sa kanyang oportunidad pagdating ng araw kapag hindi niya natupad yung pangarap niya. Mas makakayanan ko kahit hirap at puyat. Basta siguradong matutustusan natin siya at mapagtatapos siya. Edward, hindi lang pera ang kailangan doon. Kailangan mo rin ang tibay ng katawan at isip. Mahirap malayo sa baryo natin. Mahirap ang mag-isa, anak. Alam ko naman na gusto mong tuparin ang binitiwang pangako mo sa inay mo. Pero anak, iniisip ko din ikaw kung magkataon. Tay, huwag po kayo mag-alala. Kakayanin ko po lahat doon para po kay Eman. Sa ating tatlo, gusto ko rin naman pong maranasan yung mamuhay katulad ng ibang taga rito. Araw-araw ka tay na nanggagamot. Hindi mo ipinagpapaliban dahil alam mong mas kailangan natin ng malaking halaga. Gusto ko rin po maranasan yung makapagpahinga paminsan-minsan, yung hindi nag-aalala sa panggastos. Kuya, nasanay na po kami ni tatay na magkakasama tayong tatlo sa hirap at ginhawa Wala na nga ang inay, aalis ka pa. Kaya ko namang mamasukang magtrabaho at ipagsasabay ko ang pag-aaral ko para hindi na rin kayo mahirapang mag-isip ng mga gastusin sa pag-aaral ko. Eman, gusto ko mag-focus ka sa pag-aaral mo. Mahirap ang isang estudyante na pinagsasabay ang pag-aaral at trabaho. Para sa iyo to, sa pangarap mo. Alam kong ikakatuwa ni inay itong desisyon ko. At saka pansamantala lang naman yun Makapagtapos ka lang at makaipon na rin tayo. Uuwi rin kagad ako dito. Kung buo na talaga ang desisyon mo anak, di susuportahan kita.
25 taong gulang ako noon, Kabanong, nang magdesisyon akong lumuwas pa Maynila. Dahil graduating na rin sa high school si Eman, kailangan kong mapaghandaan ang pagpasok niya sa kolehiyo. Alam kong mahirap sa kalooban ni Itay at ikinalulungkot ni Eman ang napili kong desisyon. Pero nung mga sandaling yon, buo na ang desisyon ko na makipagsapalaran sa Maynila. Dumating na rin ang araw ng alis ko pa Maynila. Hinatid ako nila Tatay Edo at Eman sa sakayan ng bus. Maraming tao sa paligid. May mga nagbebenta, may mga bus na dumarating at umaalis. Nakahinto kami ni Tatay at ni Eman sa gilid. Hawak ko ang bag ko. Ramdam ko ang kaba at excitement. Pero hindi maalis ang sobrang lungkot ng puso ko. Hindi ko inakala na darating din ang araw na iiwan ko ang baryo namin. Ang simpleng buhay namin. Kasama si Tatay at si Eman. Lahat ay nakataya ngayon. Ngunit alam ko, kailangan kong itong gawin para sa kapatid ko. Kailangan niyang makapagtapos at para din kay Itay. Edward, anak, alam kong handa ka na. Pero huwag mong kalimutan, kahit gaano ka kalayo, lagi mong tatandaan, pag hindi mo na kaya, umuwi ka lang ha. Lagi ka mag-iingat. Ingatan mo ang sarili mo. At saka anak, ang pananampalataya at disiplina mo. Yan ang pinakamahalagang baon mo rin sa pagharap sa syudad. Opo, Tay. Tatandaan ko lahat ng mga yan. Siyempre, hindi lang ako ang dapat alagaan ng sarili. Dapat pati rin kayo. Hindi na ho kayo pabata, ha? Ano ka ba, anak? Matanda man sa iyong paningin na ba'y kinatatakutan pa rin ako ng mga masasamang espiritu. Kaya ko pa rin magpalayas ng 10 sa loob ng isang araw, ha? Oo naman, Tay. Alam kong magaling at malakas ka. Kung yung makina pinagpapahinga, tao pa kaya? Kaya yung pahinga na gusto kong maranasan mo, kasama yun sa dahilan ng pag-alis ko. Kuya Edward, huwag ka pong mag-alala. Habang wala ka, ako na pong bahala kay Itay. Tutulungan ko siya sa maraming bagay. Ako munang assistant ni Itay pag wala akong pasok. Basta kuya, lagi kang tatawag ha. Mamimiss ka namin. Oo, huwag ka munang umiyak. Mas lalo akong mahihirapan ito eh. Basta, ipagpatuloy mo lang yung sikap mo sa pag-aaral ha. Lagi mong tatandaan, makakapagtapos ka. Maabot mo ang pangarap mong makagraduate sa kolehiyo. Ikaw din, ingatan mo at alagaan mong sarili mo ha. Opo kuya, makakaasa ka. Huwag mo kaming pakaisipin. Magiging maayos kami ni Itay dito. Oo anak, alam kong hindi ito madali para sa iyo. Basta huwag mong kalimutang kumontak sa amin palagi ha. Siyempre naman po, Itay. Oh, yan na po yung bus na sasakyan ko. Aalis na po ko, Tay. Eman, ikaw nang bahala ah. Tumango si Tatay Edo at niyakap ako. Si Eman ay ngumiti at hawak ang kamay ko ng sandali. Ramdam ko ang bigat ng pag-alis, pero ramdam ko rin ang determinasyon sa puso ko. Doon ko na-realize na kahit mahirap ang darating, kailangan mong maging matapang. Kailangan kong harapin ang lungsod at trabaho para sa kapatid ko at sa ikagiginhawa ng buhay ni Itay. Huminga ako ng malalim, tiningnan ang bus na dumarating at tumakbang ako papunta rito. Ramdam ko ang bawat takbang. Bawat takbang ay patungo sa responsibilidad at pangarap. Hindi ko alam kung ano ang haharapin ko sa lungsod. Ang tanging alam ko, kailangan kong maging maingat at responsable. Kailangan kong harapin ang bawat araw ng trabaho, kahit mahirap o nakakapagod. Kabanong, security guard ang na-applyan kong trabaho. Inalok lang ito sa akin ng isang gwardiya na kakilala namin bilang pasyente namin. Isang farm ng mga pangsabong na manok ang madidistinuhan kong bantayan. Bumaba na ako sa bus na sinasakyan ko. Sumakay na ako ng jeep, tricycle at ayon sa address na nakasulat sa papel na hawak ko. Nung bumaba na ako, sumalubong agad ang malakas na tilaok ng mga manok.
Amoy ng dayami, patuka at lupa ang bumungad sa akin. Malawak ang sabungan. Hanay-hanay ang mga kulungan. May mga taong abala sa pagbubuhat ng sako at pagpapakain. Iba ang ingay dito kaysa sa baryo namin. Walang bulong, walang dasal. Tilaok ng manok ang gising mo. At amoy ng trabaho ang kasama mo buong araw. Naman ni Edward, Opo sir, ako po. doon ka sa bandal noon. Bantayan mo ang mga ulungan. Siguruduhin mong wala makakapasok ha. Tahimik lang dito, pero huwag kang papabaya. Ganun lang kasimple ang trabaho mo. Pinakamahalaga ang mga manok na yan kaysa sa buhay mo. Halika, sundan mo ako. Ibabain ako sa iyo magiging baras mo. Sige po, wala pong problema. Maasahan niyo ako. Kabanong, ganito pala sa lungsod. Walang tanong kung pagod ka. Walang pakialam kung bago ka. Basta kaya mong gawin ang trabaho, ayos na. Security guard ako ngayon. Hindi manggagamot. Hindi albularyo. Kailangan kong masanay sa bagong mundong gagalawan ko. Maaga pa lang, maingay na ang sabungan. Sabay-sabay ang tilaok ng mga manok. Nakapwesto ko sa gitnang hanay ng mga kulungan. Nag-iikot, tinitingnan ang mga kandado. Ganito ang araw ko rito, paulit-ulit, paikot-ikot, bantay. Tahimik lang, walang dapat palampasin. Edward, umusta niyan? Ayos lang po sir, wala namang problema sa mga kulungan. Siguraduhin mo maayos ang bantay nito ha. Maraming manok. Malaking halaga ang nakataya dyan pag nawala yan. Opo sir, dito lang po ako. Katatapos ko lang din pong rumonda. Kung may mapansin kang akalma, ipaalam mo agad ha. Huwag kang kikilos mag-isa. Opo, wag po kayo mag-alala. Kinabukasan, ganun pa rin ang routine ko sa umaga. Ang magbantay lang talaga dahil may iba pa namang mga trabahante dito sa farm pagdating naman sa pagpapakain at pag-aalaga sa mga panabong na manok. Kinagabihan, ngayon pa lang ako makakatawag kila Itay. Dahil simula nga nung dumating ako, maraming inaral at ipinagawa. Hello, Tay? Anak, kumusta ka na dyan? Gusto ko namin na makausap ni Eman. Hindi rin sa kontento sa text lang eh. Gusto niyang marinig ang boses mo. Pasensya na po, Tay. Simula po kasi nung makarating ako marami kaagad akong ginawa. Ayos lang po ako dito. Kayo po, kumusta ni Eman? Kuya, kumusta? Ilang buwan na lang. Sayang, hindi ka namin makakasama ni Tay sa graduation ko. Ang mahalaga, gagraduate ka na ng high school. Ihahanda mo rin ang sarili mo sa pagpasok ng kolehiyo. Kuya, akala ko kami lang ni Tatay ang malulungkot. Abay, marami din pala dito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Abay, yung mga babaeng madalas nang magpapagamot dito. 2 araw nang naghahanap sa'yo. Tapos si Ate Tessie, yung araw-araw na lang masakit ang ulo. Nung nalaman na nasa Maynila ka na nagtatrabaho, biglang nawala daw yung sakit ng ulo niya. Sakit na lang daw sa puso dahil nga sa paglayo mo. Kaya pala, kahit anong mga herbal na gamot ang ilaga ko hindi mawala-wala yung sakit ng ulo niya. Pero, Eman, si Itay yung billing ko sa'yo. Ay, sige, pakibigay nga muna kay Tatay yung cellphone. Ingat ka palagi tuwing papasok Ay, nako Edward. Isa din pala talaga sa dahilan kung bakit laging dinudumog ang bahay pagamutan natin. Ikaw, nababawasan na yung mga pasyente ko dito nung nawala ka. Palabiro ka talaga tayo. Hayaan mo, mas makabubuti yun para may mahabang oras ka pang makapagpahinga. May trabaho na ako. Ako nang bahala. O sige po pala Tay. Kailangan ko nang matulog Maaga pa po kasi ako bukas. Ingat po kayo ni Eman Matapos ang pag-uusap naming yon, nagbigay na naman ito ng panibagong kalakasan sa akin. Ilang buwan na naging ganon ang setup namin. Nasanay na rin ako dito sa trabaho ko.
pagiging malayo ko sa lugar namin sa piling ng tatay at kapatid ko. Dumating na rin ang araw na kinasasabi ka namin. Gumraduate ng high school si Eman. Masaya ko kabanong dahil alam kong pakunti-kunti nang maabot ni Eman ang pangarap niya. Kinuha niyang kurso ay Bachelor of Arts in Political Science. Dahil nandoon ang field na pangarap ni Eman, ang Political Analyst at Public Affairs Office. Ganun kalawak ang saklaw ng pangarap ng kapatid ko. Lumipas ang ilang taon, sa wakas masaya kaming lahat. Magtatapos na ang kapatid ko sa kolehiyo. Nakapagpatayo na rin si Itay ng maliit na bahay sa tabi ng kubo namin. Napagdesisyonan kasi namin ang kubo na lang ang mananatiling bahay pagamutan ng Itay. Kuya, pwede ka nang umuwi sa araw ng graduation ko. Sana nandito ka na. Gustuin ko man, Eman. Hindi basta-basta ako makakapag-resign dito. At saka, paghahandaan pa natin ang paghahanap mo ng trabaho. Siyempre, OJT pa yan. Hindi rin kagad-agad makakakuha ng stable na trabaho. Kaya, pag okay ka na, uwi na rin ako dyan. Kuya, huwag ka mag-alala. Yung isang prof ko, may offer sa akin. Doon sa probinsya niya sa Cotabato. Meron doon isang company na naghahanap ng fresh graduate. Sabi ni prof, mas mapapadali daw ang oportunidad sa akin doon. Kilala niya, kuya. I-recommend lang ako doon. Aba, magandang balita yan, Eman. Tama, bago ka lumuwas pa Maynila, maganda na may mga experience ka na rin. Kaya nga, kuya eh. Malapit ka na makauwi dito. Ikaw naman ang dapat magpahinga, no? Ilang taong ka na rin namin hindi nakakasama eh. Konting tiis na lang din naman, Eman. Makikita-kita na rin tayo. Graduate na nga si Eman. Masaya kami ni Itay dahil natupad na rin ang isang pangarap ng inay, ang makagraduate ang kapatid ko. Walang pinalagpas na pagkakataon si Eman. Matapos ang isang linggo, pumunta na raw ito sa probinsya ng Cotabato para sa inalok na trabaho dito. Una, pangalawang linggo, sunod-sunod pa ang tawagan namin nila Itay at Eman sa pamamagitan ng conference call. Lumipas ang isang buwan, napakadalang na lang makontak si Eman. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan, hindi na namin tuluyang nakontak si Eman. Masama talaga ako tungkol na may nangyayaring hindi maganda sa kapatid mo. Wag po kayo mag-alala, Tay. Magre-resign ako dito. Susunod ako sa kanya sa Cotabato. Pag-uwi mo na, saka natin pag-usapan yan. Kaya naman pala mananakawan ka ng manok eh. Dahil cellphone ka ng cellphone ng inaatupag mo. Imbis na magronda. Tay, sandali lang po ano pong manakawan, sir? Yung kukunin mo nga sa mga inaman. Yung dalawang nakabukod yung roundhead at sweater. Nawawala. Baka naman po nakatakas lang po. May una ka ba, ha? Paano nakatakas? Maayos ang kulungan nun. Hiniwala yung kahapon para bipingamin mo as. Hinanap nga namin kabanong dahil baka nakawala nga lang kako. Pero halos malibot ko na lahat. Wala namang nagkagulo o nagsasabong na mga manok kung sakaling nasa paligid lang. Hinanap ko ang isang trabahante nila na nakatoka madalas na magbigay ng vitamins at pagkain sa mga manok na si Kuya Kalo. Wala na rin pala siya. Pati mga gamit niya ay wala na rin. Napag-alaman na siya daw pala ang tumangay sa manok dahil sabungero din pala siya. Dahil order yun ng isang VIP client, sinibak ako kagad sa trabaho ko. Mabuti na lang at nakapag-ipon na rin ako. Siguro ito na rin ang tamang pagkakataon na umuwi na ako sa baryo namin. Umalis na ako kagad sa pinagtatrabuhan ko at bumiyahe pa uwi sa amin. Gabi ako nung makarating. Ang dating gasera o kandilang ilaw, nagkaroon na kami ng sariling linya ng kuryente. Natuwa ko dahil may bahay na kaming gawa sa semento. Edward, anak, sana sinabi mong biyabiyahe ka na pala pa uwi, sana'y sinundo kita. Tay, okay lang po yun. Tsaka alam ko pong gagabihin ako kaya hindi ko na rin ipinaalam sa... inyo. Tamang-tama pala may niluto kong ulam. Tinolang manok. O sige, magbihis ka muna at aasikasuhin ko lang yung hapagkainan. Tay, nakontak niyo na po ba si Eman?
Ilang beses ko nang pinagdadadayal yung number niya ngayong araw. Panay babae lang ang sumasagot. Ho? Ano pong babae? Oo, nag-i-English na. Tay naman, the subscriber cannot be reached. Baka mo, tay? Nakailang try again later na ako, nak eh. Hindi ko pa rin siya makontak. Sobrang nag-aalala na ako. Nung ikaw nga nasa Maynila, siya kaya ang panay paalala na tawagan ka namin. Kaya itong halos isang buwan na walang paramdam sa akin ng kapatid mo, kinakabahan na talaga ako. Kasi hindi normal eh. Kailangan po nating malaman ng address na pinuntahan ni Eman. Malaki rin ang probinsya ng Cotabato eh. Mahirapan po tayong mahanap siya kung wala tayong eksaktong lokasyon niya. Si Prof. Leo niya, madalas niyang nababanggit yon. Yun daw ang nagbigay sa kanya ng address na pupuntahan niya. O sige po, pupuntahan ko po siya para makahingi ako ng impormasyon. Wala akong pinalagpas na araw kabanong. Pinuntahan ko ang paaralan kung saan ko makikita ang nasabing prof. Ikinabigla ito ng professor niya nang mabanggit ko ang dahilan. Laking pasasalamat ko at siya na rin ang nag-instruct kung paano kami makakapunta ng Cotabato at kung saan namin matatagpuan ang pinagtatrabahuan ni Eman. Ikinatuwa ni Itay ang balitang yon na makauwi ako. Malilibago ako rito, anak. Halos simula pagkabata hanggang ngayon matagal na ako nagsisilbi sa mga tao. Pero panahon naman para sa anak ko naman ang gagawin ko. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Makikita na rin natin si Eman pagdating natin doon. Yun na lang talaga ang dasal ko, nak. Sana walang masamang nangyari sa kapatid mo. Ipinaalam namin sa ibang kapitbahay na kami ay magbabakasyon lang sa probinsya ng Cotabato. Ikinatuwa naman ito ng iilan dahil sa pagkakaalam nila para mabisita namin si Eman doon. Bumaba kami ng bus ni Itay. Ayon sa address na itinuro sa amin, nasa pinakasentro na pala kami ng isang bayan sa probinsya ng Cotabato. Binasa ko ang mga nakasabit doon sa paradahan ng mga jeep. Re-elect Mayor Viloria, serbisyong tapat, pusong makatao. Napangiti na lang ako sa nabasa ko. Malapit na nga pala ang eleksyon. Lumapit kami sa paradahan ng tricycle. Ipinagtanong kung saan ang address ng gusaling pinagtatrabahuan ni Eman. Tay, sasakay lang pala tayo ng tricycle eh. Makakarating na pala tayo doon. Nak, tara na't puntahan na natin ang kapatid mo. Tay, mabuti po siguro kumain muna tayo ng tanghalian. Baka lunch break din nila ngayon kasi 12:00 na yun. Sakto tay, may karinderya sa tawid. Nagtanghalian po muna kami kabanong bago kami pumunta sa trabaho ni Eman. Sumakay na rin kami agad ng tricycle matapos kaming lumabas ng karinderya. Pinakita namin ang address at sumakay na kami ng tricycle. Huminto kami noon sa isang gusali na may 2 palapag. Isang media center kako yun. Wala na kaming sinayang na oras at pumasok na kami sa loob at lumapit sa receptionist. Itinanong namin ang pangalan ng kapatid ko. Pinapasok kami sa loob. May nakausap akong tao, isang department manager. Ikinagulat namin nung sabihin sa amin na 1 buwan na daw na hindi pumapasok ang kapatid ko. Wala na rin daw silang balita kung saan na ngayon si Eman. Eto na nga ba sinasabi ko, nak eh. Hindi talaga normal ang nangyayari. Bakit bigla na lang wala siyang paramdam dun sa trabaho niya? 1 buwan na daw siyang hindi nakakapasok? Ipinagtataka ko rin po, Tay. Ang tanong ngayon, saan kaya natin siya hahanapin? Mabuti po siguro maghanap muna tayo ng matutuluyan. Saan tayo maghahanap, nak? Kung hotel hindi pa natin alam kung kailan at ilang araw tayong maghahanap sa kapatid mo. Baka hindi sasapat ang dala nating pera. Maghanap po tayo ng maupahan room o house. Kahit na studio type lang, Tay. Siguro naman may mahanap tayong mura lang. Mas magandang ideya yan, nak. Mas makakatipid tayo. Dito na lang din siguro tayo maghanap, Tay. Subukan po natin maglakad-lakad. Oo, nak. Malay mo, bumalik ulit siya doon sa pinagtatrabahuan niya. Naglakad-lakad kami ni Tatay. Mahaba-haba na rin ang nalalakad namin. Huminto muna kami sa may maliit na tindahan at bumili ng soft drinks. 2 bote nga po ng Royal.
Ipaplastic ko pa ba, iho? Wag na po siguro. Kami din po magpapahinga muna. Kung pwede po, makikisilong lang po muna dito sa tindahan nyo. Ay, walang problema, iho. Tay, magpalamig po muna tayo. Sana mamaya may mahanap na tayong mauupahan. Sana nga, anak. Ganitong tirik pang araw masakit sa ulo. Ay, sandali lang. Mauupahan ba ka mo? Opo sana. Kahit hindi po kalakihan, kailangan na kailangan po kasi talaga namin ng pansamantalang matutuluyan. Taga saan pa ba kayo? Galing pa kami sa kabilang probinsya. Kabilang probinsya? Abay, ang layo naman ata ng pinanggalingan ninyo. May hinahanap lang po. Galing lang po kami dun sa may media center po. Yung kapatid ko po kasi nagtrabaho dun. Kaso kanina lang din po, nabanggit na 1 buwan na daw po pala siyang wala dun. Hindi po siya pumapasok na. Wala ba kayong kontak sa kanya? Yun nga ang problema May 1 buwan na rin hindi na makontak. Kaya napabiyahe talaga kami papunta rito para hanapin siya. Kung nandito siya sa bayan, napakalawak nito kung wala kayong ibang impormasyon kung nasaan siya. Abay matatagal lang kayong hanapin siya. Kaya nga po Eto, naghahanap po kami ng mauupahan. Alam na rin po namin na hindi nga po magiging madali ang paghahanap namin sa kanya. Siya, halika. Pasok kayo. Meron akong pwedeng ialok sa inyo na pwede niyong maupahan. Naka, maraming salamat. Ay, ako nga pala si Edu. Ito naman si Edward, panganay kong anak. Gina na lang ang itawag niyo sa akin. Tara, pasok na kayo sa loob. Dumaan kami sa iskinitang katabi ng tindahan ni Aling Gina. Pag-ikot namin sa likod, may bahay na bungalo. Pinapasok kami sa loob at naupo kami sa sala. Pumasok muna kasi sa isang kwarto si Aling Gina. Paglabas niya, may dala siyang iilang gamit. Ito yung kwartong pwede niyong magamit mag-ama. Maluwag ito sa inyo. Wala naman kayong ibang mga bitbit. Pag uwi ng anak ko, pwede natin kunin sa kwarto yung double deck. Palit na lang nitong bed frame na nandito. Abay, maraming salamat, Gina. Hindi mo naman kami lubusang kilala tinanggap mo na kaming manuluyan dito sa inyong tahanan. Ramdam ko naman na hindi kayo masamang tao. At saka, mabuti na rin na dito kayo mapadpad sa akin. Bilang dayuhan sa bayan na ito marami kayong dapat na paghandaan. Paghandaan? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi magiging madali ang paghahanap niyo sa anak ninyo. Kung talagang nawawala siya at wala kayong ibang impormasyon kung nasaan siya, marami mga bagay pa talaga kayong dapat na paghandaan. Mabigat ang espiritu ng bayan na ito. Iyon ang ikinababahala ko. Paano mo nararamdaman? Ang totoo po kasi niyan, Aling Gina, albularyo po kami sa pinanggalingan namin. Ay, talaga ba? Abay, magkadugo pala tayo. Isa din akong albularya, pero may 1 taon na rin akong tumigil. Hindi para ihinto ang mga ginagawa kong pagtulong sa mga nangangailangan. May kailangan lang akong dapat na paghandaan. Aling Gina, parang sinasabi mo pong kailangan mong magpalakas Parang sasabak po kayo sa labanan yan Edward, nako Gina, pagpasensya mo na itong anak ko Palabiro talaga ito sa amin Ay hindi lang ako, pati kayo. Po? Pati kami? Isang malaking katanungan sa akin ang huling binitiwang salita ni Aling Gina. Hindi na niya sinagot ang tanong ko. Dahil sinabihan na niya kaming ayusin namin ang kwartong tutuluyan namin ni tatay. Ginamit muna namin yung single bed. Si tatay marahil pagod at hindi nakatulog sa biyahe ay nagdesisyong matutulog daw muna. Ako naman, inayos ko ang iilang gamit ko. Maya-maya'y biglang may kumatok sa pintuan. Sandali lang po. Ikaw ba si Edward? Oo, ako nga. Ikaw siguro yung anak ni Aling Gina, no? Oo, ako nga pala si Louie. Sabi kasi ni Inay, yung double deck daw na nasa kwarto, ipagpapalit ko sa single bed na nasa kwarto nyo. Naku, pwede kayang mamaya na lang. Nakatulog kasi ang tatay ko Napagod sa biyahe namin. Bakit? Tagasan ba kayo?
Galing pa kami sa kabilang probinsya eh. Pansamantala lang talaga muna ang pagtuloy namin sa bayang to. Nabanggit lang kasi sa akin ni inay. May hinahanap daw kayo kamong tao. Oo eh. Yung kapatid ko kasi nakahanap ng trabaho dito sa bayan na ito. Makalipas ang 1 buwan, wala na itong paramdam. Galing lang kami sa media center dun sa may labasan. Dun kasi yung address kung saan siya nag-apply eh. 1 buwan lang daw pala siya dun. Bigla na lang hindi na daw nagpapapasok. 1 buwan na rin daw. Seryosong bagay ito, Edward. Hindi naman sa tinatakot kita pero kailangan yung maging handa sa mga posibilidad. Kanina pa talaga ako naku-curious sa nanay mo eh. Lalo na sa mga sinasabi mo ngayon. Ano ba ang dapat naming malaman? Albularyo din daw kayo, sabi ni nanay. Nararamdaman ng tatay mo ang mabigat na enerhiya sa bayan na ito. Ano bang meron sa lugar na ito, Louie? Mga bagay na hindi lubusang may paliwanag. Katotohanan bumubulag sa mga taong naririto. Hindi normal ang bayan na ito, Edward. Nababalot ito ng kadiliman. Kinagabihan, nagluto ng hapunan si Aling Gina. Maayos na rin ang higaan namin dahil nagawa na naming mapalitan ito ng double deck. Si tatay ay parang na-recharge na rin at naninibago. Hinahanap daw ng katawan niya ang mga nakasanayan niyang routine namin. Edo, tara na tayo'y kumain. Pagpasensya niyo na ang niluto ko ha. Hindi pa ako nakakapamalengke. Ano ka ba, Gina? Hindi naman kami mapili ni Edward. Sanay kami kahit na anong nakahain sa pagkainan. Oo nga po, Aling Gina. Huwag po kayo mag-alala. Basta hanggat pwedeng kainin, kakainin po namin. Parang aswang. Pwede hayop, pwede tao. Aswang? Louie, hindi kami aswang ng Itay ah. Ang ibig kong sabihin, yung mga aswang. Kako, basta makakain kakainin nila. Bakit kasi napunta sa aswang yung usapan natin eh? Ay nako. Kumain na tayo. Huwag niyo na lamang munang pansinin ang biro ni Louie. Wala nang mga aso ngayon, hindi ba? Bakit may alam ka sa mga ganong bagay, iho? Anong wala na po? Kung alam mo lang, Mang Edu. Ha? Anong ibig mong sabihin, iho? Hindi ko alam kung dapat ba tayo mag-usap ng ganito habang kumakain. Matapos kami magapunan, tulong-tulong kaming nagligpit. Sinamaan ko si Aling Gina sa kusina. Si Louie nagpakulo ng mainit na tubig para makapagtsaa daw muna kami bago matulog. Bago isarado ni Aling Gina ang mga bintana, panay siya linga-linga. Pagkatapos ay pumunta siya sa may lamesang maliit na may cassette tape at nagpatugtog ng mga mellow music. Aba, ayos Gina ang setup niyo bago matulog ah. Talagang marerelax ka. Maupo muna kayo ni Edward, Edu. Sinadya ko lang ito. Naninigurado ko sa pag-uusap natin walang makakarinig. Nagbabaka sakali lang ako para ligtas tayo. Sa totoo lang, Gina, nawiwirduhan na ako sa iyo ha. Ikaw na ang may sabi, Edu. Mabigat ang espiritu ng bayan na ito dahil may kadiliman na namamayagpag dito. Anong klaseng kadiliman? May itim na salamang ka ba? Hindi. Makinig kayo. Hindi lahat ng tao dito ay normal katulad natin. Dahil meron pong mga aswang sa lugar na ito, yun po ba ang gusto niyong iparating? Tama ka, Edward. Hindi sila nagtatago sa kagubatan. Sila ay nasa bayan at nakakasalumuha sila ng normal na tao. Matagal ng panahon akong huling nakarinig ng patungkol sa mga aswang. Bata pa lang ako may mga kwento ng ganyan. Pero itong sinasabi mong nandito sila at nakakasalumuhan na pala sila ng mga tao? Seryosong bagay nga po ito, Aling Gina. Hindi sila nagtatago sa mga tao. Marahil oo, itinatago nila ang katauhan nila. Pero pisikal silang nakikisalamuha. Ang totoo pa niyan, mas makapangyarihan pa sila at may kontrol sila dito. May kapangyarihan at kontrol sila? Oo, Edu. Ang pinakapinuno ng aswang ng bayan na ito ay walang iba kundi si Mayor Villoria. Ha? Ang mayor ng bayan na ito ay aswang?
Alam kong mahirap isipin o paniwalaan. Pero ito talaga ang nakakakilabot na katotohanan dito sa bayan na ito. Ang mga tao, binoboto nila ang aswang. Aswang ang naglilingkod sa kanila. Hindi alam na karamihan ito dahil marami naman sa kanila na nabubulag sa katotohanan. Marami rin sa kanila ang kontrolado na ng mayor at higit sa lahat, marami na silang kauri dito. Nakisapi ang mga iilan kay mayor? Ibig mo bang sabihin, ang mga normal na tao ay naging aswang na rin? Tama po kayo, Mang Edu. Hindi ka normal ang bayan na ito. Nakakabahala dahil mga aswang ang may kontrol sa kanila. 6 na taon nang nanunungkulan sa bayang ito si Viloria. Lahat ng babangga sa kanya sa eleksyon, namamatay. Minsan na may sumubok na kalabanin siya. Matapos itong pumirma ng Certificate of Candidacy, kinagabihan, natagpuan na itong patay. Ipinalabas na aksidente. Pero ang totoo, pinatay ito ng mga tauhan ni Mayor. Simula din nun, wala nang sumusubok na kalabanin siya. Ang ganda-ganda pa ng mga poster niya sa labasan. Serbisyong tapat, pusong makatao. Haba, makatao o pusong makahayop na ang gusto ang puso ng tao. Maraming mga nawawala at pinapatay ng mga aswang at mamanipulahin nila ang balita. Laging biktima nila ang mga dayuhan dito sa bayan, matatanda at mga bata. Nako pa, wag naman sana ang anak ko na biktima ng kasamaan ng mga aswang na ito. Ayoko kayong takutin o sabihan na wag na kayong umasa. Pero malakas ang kutob kong may koneksyon itong pagkawala ng anak mo sa lihim ng bayan na ito. Matapos ang pag-uusap na yon, halos pareho kami ni Itay na hindi nakatulog. Hindi kami mapalagay. Yung akala naming simpleng biyahe lang papunta rito para makita si Eman ay halos magbubuwis buhay ka para malaman ang lahat. Ang delikado pa doon, Kabanong, hindi nga normal na tao ang mababangga mo dito, kundi mga aswang. Masyado lang maraming nalalaman ng kapatid mo. Dapat lang siyang patayin. Wag! Maawa kayo sa kapatid ko! Aalis kami sa bayang ito ng tahimik. Hindi kami manggugulo. Pakawalan mo lang ang kapatid ko! Kuya, tumakas ka na. Umalis na kayo ni tatay sa bayan na ito. Magpaalam ka na sa kuya mo. Wag! Napapalikwas ako ng bangon. Halos pawis na pawis at hinihingal ako. Panaginip lang pala. Akala ko, totoo na. Kitang-kita ko sa panaginip kung paano bumaon ang mga mahahabang kuko ni Mayor Viloria sa liig ni Eman. 3:00 na pala na madaling araw. Hindi na ako nakatulog ulit. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa sala para uminom ng tubig. Naabutan ko si Aling Gina na gising at may ginagawa sa kusina. Ang aga mong nagising, iho ah. Bigla na lang din po ako nagising. Hindi na po ako makatulog ulit Maaga rin kami ni Itay aalis ngayon. Babalik po kami ulit sa media center. Magbabaka sakali po na baka merong kilalang kapatid ko doon at makahanap man lang kami ng konting impormasyon kung saan siya tumuloy dito. O siya, sige. Mag-iingat kayo ng tatay mo, Edward, ha? Hindi natin alam, baka may mga tenga at mata na siya sa paligid at mapansin niya kayo. Huwag po kayo mag-alala, Aling Gina. Mag-iingat kami ni tatay. Tinulungan ko muna si Aling Gina magbukas ng tindahan niya. Si Tatay Edo naman, sumama kay Louie sa palengke. Nung dumating sila, tatay, agad namang nag-asikaso si Aling Gina sa kusina para sa aming almusal. Tumulong na rin ako sa kanya sa kusina. Matapos kami mag-almusal, agad-agad na rin kaming nag-asikaso ni Tatay Edo. Mga bandang 9:00 noon, Kabanong, bumalik kami sa media center. Naisipan naming kausapin ang gwardya, baka sakali namumukaan niya ang kapatid ko. May inilabas na larawan ng Itay. Kuha pa ito nung graduation ni Eman sa kolehiyo. Nung tinanong namin kung namumukaan niya ba dahil isa rin itong trabahante dito noon, natuwa kami nung sumagot siyang, oo, si Emmanuel. Mabait daw si Eman. Lagi daw siyang nitong nililibre ng kung ano-ano.
Nagulat na lang din daw siya nang bigla na lang daw hindi na siya nagpapapasok. May nabanggit siyang madalas daw niyang kasama o naghihintay sa kanya pag-uwi galing trabaho. Bagong kaibigan daw na taga-munisipyo. Isang legislative staff ang naging ka-close ni Emma na taga-munisipyo. Anak, masakit pang isipin na baka nga tama si Gina. Baka may koneksyon ito sa mga kasamaang ginagawa ng mayor na yon. Hindi tayo pwedeng basta-basta kikilos ng hindi naghahanda. Kailangan muna nating umuwi at magplanuhan ang susunod na hakbang. Bumalik kami ng tanghalian sa bahay ni Aling Gina. Naikwento namin ang nakuha naming impormasyon sa kalagayan ng kapatid ko. Nabanggit na rin namin na hindi kami basta-basta padalos-dalos sa gagawin namin dahil buhay ng kapatid ko ang nakataya dito. Sinasabi ko na nga ba hindi nagkataon ng lahat. May isang paraan ako naisip para makakuha tayo ng mabilisang impormasyon. Ano yun? Kailangan nyo talaga mapasok ang loob ng munisipyo hanggang sa mapalapit kayo sa tinuturong kaibigan kamo ng kapatid mo. Delikado doon, anak. Alam mo namang hindi basta-basta nakakapasok sa loob ng munisipyo nang walang kinalaman sa paghingi ng tulong o ano paman. Mag-a-apply kayo ng trabaho sa munisipyo. Mag-a-apply? Anong trabaho ang bagay sa amin ni Itay doon? Hindi naman ako nakapag-aral ng kolehiyo. Kahit ano kapamaraanan pa yan, Louie. Hanggat makakaya namin, gagawin ko para sa anak ko. Matapos ang lunch break nila, sasamahan ko kayo sa munisipyo. Mag-a-apply kayo bilang tagalinis doon. Dahil mga kapwa ko kayo albularyo. Meron sa enerhiya natin na mabilis nila tayong mararamdaman. Matagal ko nang ginagawa ang mga ito. Isuot nyo ito, mag-ama. Ito rin ang isinusuot namin ni Louie upang magsilbing normal na tao lang ang aura namin sa pakiramdam ng mga aswang. Salamat, Gina, sa mga kwintas na ito. Malaking tulong to sa amin. Sinamahan kami ni Louie papuntang munisipyo. Mga bandang 1:00 na yon ng hapon. Nasa municipal hall lobby na kami. Unang bumungad ang security desk. 2 gwardya. Parehong matangkad. Parehong walang imik. Pero pareho ring hindi kumukurap. Tinanong kami kung ano ang aming pakay. Sinabi namin kami ay mag-a-apply sana ng trabaho. Sinilip niya kami mula ulo hanggang paa. Parang tao kung tumingin. Parang nangangalkal. Isinulat ng isang gwardya ang pangalan namin sa logbook. Sa reception desk, isang babae ang naroon. Maayos, naka-blazer, maayos ang ngiti. Pero ang ngiti niya'y hindi umaabot sa mga mata. Sinabi naming utility staff ang balak naming applyan o kahit anong bakante. Laking pasasalamat namin dahil may opening pa sa maintenance at utility. Iniwan naman kami ng receptionist sa office ng HR staff. Applicants? Utility staff? Medyo mabigat yan, ha? Kaya mo ba? Opo, kaya ko po. Kahit ano pa yan. Mukha ka namang masipag, pero mukhang hindi bagay sa mukha mong magiging trabaho mo. Ikaw, tatay, maintenance? Bakit, may experience ka ba? Patagal na po akong nag-aayos ng sirang bagay. Napangat siya ng kilay. Inabot niya ang papel. Habang nag-fill up kami ng papel, napalingon ako sa dingding. Napansin ko ang mga pangalan sa listahan ng empleyado sa dingding. Marami ang mga may pulang tuldok sa tabi ng pangalan. Marka, ranggo, o bilang. May kamag-anak ba kayo nagtatrabaho dito? Wala naman po. Mabuti naman kung ganon. Welcome sa munisipyo. Bukas na bukas, pwede na kayo magsimula dito. Bumalik kayo bukas ng umaga dito sa opisina ko, ha? Sige po, maraming salamat po. Basta, tatagal kayo, ha? Halos kasi, nung mga nag-apply dito, 1 buwan lang, naglalaho na rin parang bula. Huwag po kayo mag-alala. Matyaga ho kami pagdating sa trabaho. Ay, mabuti naman kung ganon. Etong temporary ID nyo, ipapakita nyo yan sa mga guard pagpasok nyo sa Lunes, ha?
Habang naglalakad kami ni tatay palabas kabanong, nasa ikalawang palapag kami. Naalala ko, habang nag-fill up si tatay kanina, napatingin ako sa map na nakadikit sa office ng HR. Ang legislative office pala ay nasa ikatlong palapag pa ng gusali. Malapit na kami sa pakay namin. Alam namin sa sarili namin na hindi ito trabaho. Ito ay pagpasok sa lungga. At ngayong nasa loob na kami, lumabas na rin kami agad ni Itay. Nakita namin sa may labasan ng bench nakaupo si Louie. Oh, anong balita? Natagalan kayo dun ah. Medyo kinakabahan na ako kanina eh. Tatanggap kami. Ako isang utility staff, si tatay naman sa maintenance. Aba, magandang balita yan. Malapit nyo nang makita ang kapatid mo. Hindi na ako makapaghintay pa, Louie. Dahil bawat oras o araw ang lumilipas maraming pwede mangyari. Gusto ko lang masigurong sana ligtas ang anak ko. Bago kami makalayo sa munisipyo, napalingon ako sa gilid. May mga lalaking nakasuot ng itim na polo ang nagsibabaan sa sasakyan. Hindi sila sa entrance dumaan kundi umikot pa sa likod ng munisipyo. Tara na, umuwi na tayo. Edward, ano yon? Wala po tay. Tara na po, umuwi na tayo. Nagabihan, may balak akong pumunta sa munisipyo at magmanman lang doon sa may likuran. Yung nakita kong pinuntahan ng mga lalaking nakaitim kaninang umaga. Alam kong hindi ako papayagan ni Tatay Edo kung magpapaalam ako. Kailangan kong mag-isip ng ibang alibay para makalabas. Tay, lalabas lang po ako. Babalik din po kagad ako. Gabi na. Saan ka pupunta? Alam mo namang delikado sa labasan. Saglit lang po ako, Tay. Hindi po ako magtatagal. Sige na, bilisan mo na. Nang makabalik ka kagad. Sige po, Tay. Nasa kusina noon si Aling Gina, kasama niya si Louie. Hindi na ako nagpaalam sa kanila dahil alam kong hindi papayag sila Aling Gina. Saktong lagpas na ako sa tindahan, may dumaan na tricycle at sumakay na ako kagad. Nagpababa na ako sa mismong sentro sa bayan dahil nandun din mismo ang munisipyo. Tahimik na ang paligid. Medyo madilim bandang plaza. Tanging ilaw lang din sa labasan ng munisipyo ang nagbibigay liwanag. Tiwala ko sa kwintas na binigay sa akin ni Aling Gina. Kaya alam kong hindi nila ko mararamdaman sakaling meron man sa paligid ng mga aswang. Nagtago ko sa may puno. Tamang matatanaw ko lang ang likuran ng munisipyo. May dalawang bantay na nakatayo. Hindi sila security guard ng munisipyo. Masasabi kong baka tauhan ito ni Mayor. Napansin kong may malalaking bagay silang isa-isang inahakot pasakay ng van. Isang lalaki at yung dalawang bantay ang nagtutulong-tulong. Napatras ako at naapakan ko ang coking can. Halos himiwalay ang espiritu ko sa takot na baka mahuli ako. Biglang may nagtakip ng bibig ko at hinatak ako paupo sa kinatatayuan ko. Tumahimik ka kung gusto mo mabuhay. Sa gulat ko, tumangutango na lang ako. Babae pala. Akala ko kung sino na ang nagtakip sa bibig ko. Akala ko katapusan ko na. Nakita kong papalapit na sa gawin namin ng lalaki. Pero tinawag siya ng mga kasamahan nito. Papalis na sana siya nang biglang tumunog ang cellphone ko. May tumawag. Naku, patay! Shit! Dito ka lang, wag kang gagalaw. Sabay-sabay huminto ang tatlong lalaki. Nagpalit ito ng mga itsura. Masasabi mo talagang mga halimaw. Pumunta sila agad sa direksyon namin. Kita ko kung paano magiba ang mga mata nila. Parang naghahanap ng huhulihin. Hindi na kami nakatago. Sumugod sila. Agad akong hinila ni Carol palayo sa halamanan. Hindi siya nagpanik. Hinugot niya ang maliit niyang patalim at sinalubong ang unang aswang. Mabilis siyang kumilos. Isang hiwa sa may leeg. Hindi malalim pero sapat na para mapatras yun. Sumunod ang ikalawa. Tinamaan niya sa tagiliran, sa may tadyang at napaurong. Pagkatapos, hinagis ni Carol ang asin diretso sa mga mata nila.
Napahiyaw ang mga aswang habang kinukusot ang mga mata nila. Bulag sila kahit sandali lang. Tumakbo kami papalayo sa lugar. Hindi na ako lumingon. Basta ang alam ko lang, buhay pa kami, Kabanong. Malapit sa paradahan ng jeep, nakisiksik kami sa tao at sumakay. Dahil marami na rin mga tao at pasahero, hindi na siguro kami nahahabol pa ng mga aswang. Saan tayo pupunta, miss? Basta, Ilang kanto rin ang pagitan mula sa munisipyo ang dinaanan namin at pumara na rin siya. Bumaba na kaming dalawa. Sinabi niya lang na sumunod ako. Pumasok kami sa isang iskinita. Ilang minutong lakad mula sa kanto. Huminto siya sa isang bahay na may gate. At dito na nga kami pumasok. Pagpasok namin sa loob ng bahay, simple lang at malinis. Walang gaano mga gamit. Pinupo niya ako at kumuha siya ng tubig na may inom. oh, magtubig ka muna. Salamat ah. Ay, kalabaw! Pasensya na. Nag-vibrate kasi yung cellphone ko may tumatawag. Sasagutin ko lang ah. Sige, take your time. Hello? Tay? Lintik kang bata ka. Nasaan ka, Edward? Ako natatakot na ako sa'yo kung nasaan lupalop ka na. Abay sabi mo, sandali ka lang ah. Yung sandali mo, 1 oras ka nang wala. Hindi mo pa sinasagot ang tawag ko sa'yo. Tay, nandito lang ako sa bahay ng kaibigan ko. Uuwi rin ako kagad. Mahabang kwento. Mamaya po pag-uwi ko sabihin ko sa inyo. Anong kaibigan? Umayos ka, Edward, ha? Alam mong hindi pa natin alam kung sino mapagkakatiwalaan. Baka nalilimutan mo si Evan. Dahil sa pagiging palakaibigan niya nasa na siya ngayon. Tay, huminahon ka lang. Sige na po, uwi na ako. Mag-usap po tayo mamaya. Paano hindi ako nedervyusin? Itong si Louie, iniisip na huli ka na ng mga aswang. Tay naman, di ba may sota kong kwintas na bigay nga ni Aling Gina? Sa tingin mo po ba lalabas lang ako basta-basta? Anak, pakiusap. Umuwi ka na. Alam mo naman na natatakot ako baka mapano ka. Wala bang kapatid mo? Mas kailangan kita Tay, wag na po kayo mag-alala. Ligtas ako at uuwi na po ako. O sige na po, ibababa ko na May alam kayo sa mga aswang? Ha? Hindi ko pa talaga alam ng buo ang patungkol dyan. Ay, sino ka nga pala? Salamat kanina. Siguro kung wala ka, wala na talaga kaming pag-asa na makita pa yung kapatid ko. Taga saan ka ba? Tsaka anong ginagawa mo dun sa may munisipyo kanina? Una sa lahat, kami ng tatay ko. Hindi kami taga dito. Kung anong ginagawa ko naman kanina, na-curious lang ako sa nakita ko kaninang umaga sa munisipyo. May mga nakaitim na lalaki na bumababa sa sasakyan at umikot yung papunta sa likod. Gusto ko lang makita kung anong meron doon. Hindi mo ba naisip na delikado yon? Parang kanina, malapit ka na, muntik ka na. Okay naman na sana Kaso nga, kasi nga dito sa kwintas na bigay sa akin, hindi daw mararamdaman yung presensya ko pag malapit ako sa kanila. Malas ko lang, may naapakan akong soft drinks in can. Yun lang naman ang nakapukaw ng atensyon nila Bakit kailangan mo itago ang presensya mo? Ano ka ba? Teka, ang dami mo yatang tanong Ano ba munang pangalan mo? Ako nga pala si Edward. Ako si Carol. Masasabi kong hindi ka yata ordinaryong tao. Bakit kailangan mong maitago ang presensya mo? At saka, hindi ka mo kayo taga dito? Oo, galing kaming kabilang probinsya. Albularyo kami ng tatay ko. Napadpad lang naman kami dito dahil hinahanap namin yung nawawala akong kapatid na dito nagtrabaho sa bayang ito. Nawawala? Paanong nawawala? Yung media center. Doon siya nakahanap ng trabaho 1 buwan lang pala siya doon. Bigla na lang daw hindi na ito nagpapapasok, sabi ng gwardiya doon. May 1 buwan na raw ang lumipas. Hindi namin siya makontak Wala na kaming ibang impormasyon kung nasaan siya. Kaya kami nandito sa bayang ito para hanapin siya. Ano naman ang kinalaman sa ginagawa mo sa munisipyo kanina? Ang pagkawala ng kapatid ko, may koneksyon sa mga taong nagtatrabaho sa munisipyo. Nalaman namin ng itay ko na aswang pala yung namamahala sa inyo dito. Marami ka na palang nalalaman.
Yung tinutuluyan kasi namin ni Itay kapwa din pala namin albularyo at may alam sila sa lihim ng bayang ito. Kailangan ko kayo. Kailangan ko makipagtulungan sa inyo. Umalis na kami kagad ni Carol sa bahay niya at sumama nga siya sa akin pauwi. Gusto niyang makausap kami dahil marami daw siyang sasabihin. Nabanggit din niya na kailangan niya ng tulong namin. Pagbaba namin ng tricycle, nakaabang sa labas si Tatay Edu at si Louie. Sa ka ba galing na? Sobra mo naman kami pinag-alala. At saka, sino yung kasama mo? Si Carol po, Tay. May alam siya patungkol kila Mayor. Pre, doon tayo sa loob. Hindi ligtas na dito natin sa labas pag-usapan ng mga yan. Ay, tara Iha, pasok ka. Edward, mabutit ayos ka. Hindi ka na paano? Alam mo ba ang tatay mo hindi mapakali kanina? Ay, may kasama ka pala. Magandang gabi po. Ako po si Carol. Nakakilala pala kayo sa labasan kanina. Ano yung sinasabi niyong may alam ka? Tungkol saan? Kay Mayor daw po, Nay. Ang totoo po kasi niyan, Tay, kaninang umaga bago tayo umalis sa munisipyo, may napansin akong kakaibang kilos na mga lalaking nakaitim na bumababa mula sa sasakyan. At sa may likod sila ng munisipyo dumaan. Mga nakaitim? Yun ang mga aliporis ni Mayor. Oo, sila nga. At hindi sila normal na mga tao. Totoo po pala talaga ang mga aswang, Tay. Anong ibig mong sabihin, anak? Nakakita ka ng aswang? Edward, wag mong sabihin nakita mo sila at nakita ka nila. Delikado na ang lagay mo niyan. Teka, paano ba nakita, pre? Ang totoo din kasi, yun talagang pinuntahan ko kanina. Nagmanman lang ako sa ginagawa nila. Muntik na ako kanina. Si Carol lang nagligtas sa akin. Huh? Talaga? Natalo mo sila? Nakatakas lang kami. Paano niyo natakasan ng aswang? Gumamit lang po ako ng patalim. Asin po. Aba Iha, marunong kang gumamit ng patalim. Asin? Ibig sabihin may kaalaman ka paano sila malabanan? Ang tatay ko po kasi ay sundalo at ang kuya ko po ay pulis. Tinuruan po ako ng mga iilang basic skills. Yung asin naman po, nabasa ko lang po sa mga lumang libro patungkol sa kwentong mga aswang. Isa nga daw po ang asin sa pangontra sa kanila. Nung malaman ko po kay Edward na albularyo kayo, sumama po talaga ako sa kanya para humingi po ng tulong. Humingi ng tulong? Sundalo ka mo ang tatay mo. Pulis naman yung kuya mo. Bakit sa mga albularyo ka lalapit? Pinatay ang tatay at kuya ko ng mga aswang. Pinatahimik sila ng mayor. Dahil alam nilang isang malaking banta ang tulad nila sa plano nilang kasamaan sa bayang ito. Mga halimaw talaga sila. Kailangan na talagang wakasan na kasamaan nila. Kaya kailangan ko po ang tulad nyo. Bilang sila ay mga aswang, hindi ko po talaga sila kaya. Ang may tutulong ko lang po ay ang mabahagi ko sa inyo ang ilang kaalaman kung paano tayo makikipagpisikalan sa kanila. Pero tulad nga po ulit ng sabi ko, aswang sila. Hindi sila kayang talunin ng ganun lang. Marahil ang pagpunta namin mag-ama ay hindi lang basta mahanap ang anak ko. Baka ito na rin ang nakatadhana na gawin namin ni Edward. Ako po, Tay. Alam mo naman pong manggagamot lang ako. Magpalayas ng masamang espiritu. Ganun lang po. Hindi, Iho. Ramdam ko ang malaking bahagi niyong mag-ama sa pagpuksa sa mga aswang dito. Ay, teka lang po. Kamuntik-muntikan na nga po ako kanina. Mabuti na lang nailigtas ako ni Carol. Wala po akong kaalaman dyan. Carol, Iha, handa akong tumulong sa parting hinihingi mo. Kaya kong gumawa ng orasyon at pangontra sa kanila. Oo, biyasa kami ni Inay dyan. Edu, kailangan namin kayo ni Edward. Walang ibang may kakayahang lumaban sa kanila maliban sa inyo. Nakatadhana na rin siguro ito sa akin, Gina. Dahil ayon sa kwento ng tatay ko, isang magiting na manunugis ng aswang ang lolo ko. Kung nananalaytay sa dugo ko ito, tatanggapin ko. Tay, seryoso po kayo? Pero paano? Sapat na yung tapang at lakas ng loob na meron ka, Edward. Diyan magsisimula ang lahat. Carol, kailangan ka namin. Kailangan ka ni Edward. Kailangan ko si Carol? Para saan po? Tama ka, Gina. Carol, iinsayo mo ang anak ko.
sa mga skills na alam mo. Wala pong problema, Mang Edu. Makakaasa po kayo. Nabukasan nga noon Kabanong, walang pinalampas na pagkakataon sila tatay. Dahil pinagandaan na rin namin ang pagbalik namin sa Lunes sa munisipyo. Hindi naman po sa naduduwag ako Kabanong humarap sa mga aswang. Una kasi sa lahat, wala akong kaalaman patungkol sa mga aswang. Pero dahil para na ring makita ko ang kasagutan kung nasaan na si Eman, handa na po kong gawin ang lahat. Umalis kaming lahat at isinama kami ni Carol sa lugar kung saan gaganapin ang lahat ng pagpaplano sa pagtugis namin sa mga aswang. Isang abandonadong bodega, amoy langis, kalawang at lumang papel. Oh, Carol, sa mga palabas lang ako nakakakita ng ganitong hideout Ito yung tambayan ng papa ko at ng kuya ko. Ito na lang ang mahalagang bagay na naiwan nila sa akin. Dati akong journalist. Yung media center na sinasabi mo dati, dun ako. Pero matapos ang nangyari sa papa at kuya ko, nag-resign ako dahil ayaw nilang patotohanan ko ang mga bagay na ginagawa ni Mayor sa bayang ito. Ang lalim pala talaga ng pinagdadaanan ni Carol. Marahil kung nasa posisyon niya rin ako, ganun din ang gagawin ko. Napatingin ako sa isang napakalawak na board. May mga nakadikit na mga litrato. Pinakasentro nito ang larawan ni Mayor. Matagal mo namang ginagawa ang lahat ng ito? 1 taon ka nang ginagawa ang lahat ng mga ito. Kumakalap lang naman ako noon ng mga ebidensya patungkol sa mga maduduming bagay na ginagawa ni Mayor. Huli ko nilang natuklasan na aswang na pala ang nakaupo sa bayan na ito. Anong maruming bagay, Carol? Yung nakita mo Edward kagabi ng mga bagahe, naglalaman yun ng mga illegal na droga. Ha? Abay may aswang na rin palang drug lord? Hindi na rin malabo na gawin niya yon. Dahil kaya na talaga niyang kontrolin ang lahat. Isa din po kasi ito sa nagpapalakas ng kapangyarihan niya pagdating sa pera. Natuklasan po ito noon ng kuya ko. Dahil po doon, tinumba siya ng mga kabaro niya. Lahat po ng mga kapulisan dito, mga tuta ni Mayor. Hindi sila aswang pero minamanipulan niya ito. Kawawang bayan. Pinaghaharian ng kasakiman at kasamaan. Marami pa rin siguro ang hindi nakakaalam sa katotohanan ito. Maraming mga walang alam. Meron din alam na ang lihim nilang ito. Pero marahil para sa kaligtasan na rin nila, patuloy na lang silang nananahimik. Dahil kapag nalaman ni Mayor kung hindi kanya maakay, ipapapatay kanya. Totoo yan, Carol. Dahil kami, alam namin ni Louie. Pero nanatili muna kaming tahimik dahil hindi pa namin alam kung paano namin haharapin si Mayor pagdating ng araw. Ito na siguro ang tamang pagkakataon. Pinagtagpo-tagpo tayo para sa gawaing ito. Kailangan talagang masusing pagpaplano ang gagawin natin. May gusto din po sana akong ipakita sa inyo. Eto po oh. Ha? Baril? Ang dami mo naman baril. Kaya ba nitong patayin ng mga aswang? Palagay ko hindi to sapat, kaya kailangan ko talaga ng tulong yung mga albularyo. Pwede nating maorasyonan ng mga bala. Makakatulong yon. Kami na bahala ninay sa bagay na yon, Carol. Ang tanong, kaya ba ninyong gamitin to? Tatay Edu, Edward. Sapat na sa akin itong mahabang patalim mo, Carol. Hindi ako mahawak ng baril Pero aaralin ko na rin. Ikaw Edward, nakahawak ka na ba nito? Nagtrabaho akong security guard pero doon kasi sa pinagtatrabahuan ko, parang naging props lang ang baril Kaya nakahawak lang pero hindi ko nasubukang gamitin. Yung pagiging security guard ko naman doon hindi naman talaga yung talagang professional na security guard. Kumbaga, CQ lang. Sa ngayon, tuturuan muna kita kung paano gamitin to. Edu, lahat ng mga sandata na maaring gamitin para sa mga aswang, tutulungan mo kaming maorasyonan ito, ha? Ay sige, Gina. Pipili lang kami ng magagamit dito ni Edward. At ikaw naman, anak, sumama ka na muna kay Carol. Naghiwa-hiwalay nga muna kami noon, Kabanong. Magkakasama sila Itay at Aling Gina pati si Louie. Lumabas kami sa pinakasilid ng hideout ni Carol. Sa pinakalabas, namangha ko kasi meron siyang yung tinatawag niyang firing range. Si Carol tahimik at laging seryoso.
Medyo naiilang ako kasi hindi ko alam kung paano ko sasabay sa aura niya. Inilapag niya ang isang bag sa mesa. Binuksan niya yon. May kinuha siyang baril. Bago ka matutong bumaril, kailangan mong maintindihan kung bakit ka bumabaril. Dahil kapag nagkamali ka ng dahilan, mas mapanganib ka kaysa sa kalaban mo. Hindi ako nandito para pumatay eh. Nandito ako para hanapin ang kapatid ko. At itigil ang ginagawa ni Mayor. Edward, kapag umarap ka sa aswang, hindi sapat ang mabuting intensyon. Kailangan mong pumili kung sino ang uuwi at sino ang hindi. Inilabas na niya ang baril at inassemble muna niya. Nilagyan niya ng bala ang magazine at inilapag niya ito sa harapan ko. Itinuro niya ang basic handling. Tinititigan ko ng mga sandaling yun ng mga palad ko. Buong buhay ko, panggagamot lang talaga ang alam kong gawin. Naging security guard man ako ng ilang taon, pero hindi ko pa naranasang iputok ang baril na hawak ko noon. Pero buo na ang loob ko sa mga bagay na dapat ako matuto. Huwag mong isipin na baril yan. Isipin mo siyang kasunduan. Sa sandaling hawakan mo yan, tinatanggap mo na may mga bagay na hindi na mababawi. Kung gagamitin ko to, sisiguraduhin kong hindi masasayang. Yan, maganda yan. Kasi wala kang pangalawang bala para sa konsensya mo. Ang mga aswang, mabilis, malakas. Hindi sila umaatake ng diretsyo. Kaya hindi ka pwedeng basta tatayo lang at bumabaril. Kailangan mo maging mas tahimik kaysa sa takot mo. Ganito dapat ang posisyon ng paa mo. Ang balikat at braso. O sige. Teka. Ganito ba? Relax ka lang. Kapag tense ka, babagal ka. At kapag bumagal ka, patay ka. Pasensya na. Hindi talaga ako sanay sa baril eh. Sanay lang talaga ako sa dasal at gamot. O sige, itaas mo ang baril. Relax mo lang ang kamay mo. Huwag mo siyang labanan. Hayaan mo lang ang takot. Sanayin mo siyang sumunod. Bilang ka ng 3, sabay iputok mo. 1, 2, 3. Sige na, iputok mo na ulit. Kapag totoong laban na, hindi mo maririnig ang putok. Ang maririnig mo lang ang sarili mong desisyon. Ganito palang pakiramdam humawak ng baril, no? Salamat, Carol, ah. Malaking bagay talaga itong pagtulong mo. Hayaan mo, patuloy ko itong aaralin. Oh, tubig ka muna. Kalimutan mo na muna yung baril. Sa bayang ito, mas madalas kang aatakihin ng walang babala. Walang distansya. Walang oras. Kapag mali ang galaw mo, hindi ka na makakatayo. Hindi ako sundalo, Carol. Hindi rin ako pulis. Ang alam ko lang, paano humawak ng taong may sakit. Hindi kung paano manakit. Mas delikado yan, Edward. Kasi ibig sabihin, sanay kang lumapit. At sa laban, ang lumalapit ang unang tinatarget. At ito na yung sinasabing tunay na labanan ng lalaki. Una, paa. Kapag mali ang tindig mo, kahit gaano ka kalakas, babagsak ka. Gusto ng aswang na mawalan ka ng balanse. Doon sila pumapatay. Huwag kang tatayo na parang handang lumaban. Tumayo ka na parang handang tumakbo. Pero kayang umatake anumang segundo. Paano kung mas mabilis sila kaysa sa akin? Di ba mga aswang nga sila? Kaya hindi ka lalaban sa bilis. Lalaban ka sa oras. Ang bawat galaw nila may kapalit na sandali ng pagkakataon. Doon ka papasok. Sinubukan na nga namin nung mga sandaling yon, Kabanong. Nakatayo at nakaharap kami sa isa't isa. Hindi niya sinabing magbilang ng 3, kundi bigla na lang siyang sumugod. Umiwas ako sa kanan. Mali ang galaw ko. Tinamaan ako sa balikat. Hindi malakas pero sapat na para mawalan ako ng balanse. Patay ka na. Hindi pa. Sumugod ako pabalik. Walang isip, puro instinct. Hinawakan niya ang braso ko. Bigla niyang pinulupot. Napahiyaw ako, hindi sa sakit, kundi sa gulat. Mabilis siyang kumilos talaga dahil bihasa na siya. Hindi ko masabayan ang galaw niya.
Hindi ka lumalaban para manalo Lumalaban ka para makaligtas, para mabuhay. Tandaan mo yan. Sa susunod, hindi kita sasalubungin. Ikaw ang hahanap ng butas. Ang aswang umaasa sa takot mo. Kapag kalmado ka, nawawala ang ritmo nila. Tumango ko matapos niyang ipaliwanag yon. Umatake siya ulit. Mas mabilis, mas malapit. Nung abutin niya ang leeg ko, umilag ako. Ginamit ko ang braso ko para ilihis ang atake niya. Hindi ko tinulak, inilayo ko. May kaibahan. Nagulat yata siya sa ginawa ko. Yan! Ganyan! Hindi lakas kundi direksyon. Kung aswang to, saan ako tatama? Leeg, gulugot at tuhod. Hindi ka man pumatay agad, pero sisirain mo ang galaw at balanse nila. Kapag nawalan sila ng galaw, doon ka makakabuelo. Inulit namin ang ginawa namin. Ginawa ko yung mga sinabi niya at inapply ko rin yung nakukuha kong teknik. Nakikita kong nasasabayan ko ng pakunti-kunti ang galaw ni Carol noong mga sandaling yon. Okay, last drill. Isipin mo ako ang tauhan ni Mayor. Hindi kita gustong patayin kagad. Gusto kitang takutin, pero siyempre, alam mong papatay sila. Dahan-dahan siyang lumapit, parang aswang. Parang halimaw na marunong maghintay. Sa isip ko, huwag ako magmadali. Huwag ako matakot. Sumugod siya at sa pagkakataong yon, hindi na ulit ako umatras. Pumasok ako sa loob ng galaw niya. Siko, tuhod, tulak. Hindi malinis, hindi perpekto, pero epektibo. Napatras siya at tinawakan at huminto. Kung may baril ka kanina, buhay ka pa.